demonyo. Siya'y gagawa ng para paano ka tumalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritu mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Diba? Alam naman natin bilang tao, ganitong edad natin, alam natin ang tama at mali. Tama ba ako? Diba? Alam natin yung tama at mali. Yan yung aral, mga kapatid. Pag mali, hindi yan sa Diyos. Tama, ba? Pag mali, hindi yan sa Diyos. Kapag reklamador, hindi yan sa Diyos. Ang Panginoon hindi nagreklamo eh. Kaya nga po, bakit hinilintulad mga kapatid ang Diyos sa maamong ano ito? Cordero ba yun? Tupa? Kasi mga kapatid, sinerge namin ang ugali ng tupa. Yung alagang-alaga ng kanyang may amo siyang babae. Ibig sabihin, minsan, para bang pinagtripan niya yung kanyang tupa. Na nakakaintindi yun eh. Kasi ang tupa hindi na kailangan hinihila. Susunod sa iyo yan. Pero pag kambing ang hinihila mo, talagang hindi yan. Kaya nga yung mga kambing, kapag dinala mo sa church, gumagano niya, tumutupag patras yan. Pero yung tupa, kapag dinala mo sa church, hindi na kailangan maraming salita yan. At ang tupa, mga kapatid, nung kanya sabi niya kakatayin na siya, hawak na ng may-ari yung itak. Alam niyo ang ginawa, mga kapatid? Umakyat pa siya sa balikat ng kanyang amo. Diba? Pag-akyat niya sa balikat ng kanyang amo, inilagay niya yung kanyang ulo doon sa ginano niya para tagailan. Ibig sabihin, ganun po ang Diyos, mga kapatid. Napakaamo po ng ating Panginoon Kristo. At higit sa lahat, hallelujah, ang Panginoon ay gumagawa, hallelujah, ng mga bagay na dapat po natin sundin. Kaya nga po, dapat tayo, bilang mga mananampalataya, dapat lagi tayo sa church, mga kapatid, sapagkat may kasabihan na totoo naman kung titingnan natin. Ang isang bakal na kapag lagi itong nasa apoy, hindi mo kayang hawakan. Hindi mo kayang hawakan yun. Kasi mahindi. Ganun po tayo. Kaya gusto ng Panginoon, lagi tayo sa bahay ng Panginoon, mga kapatid, para tayo ay magiging mainit lagi sa presensya ng Diyos. Kasi kapag lang ang taong palasimba, hindi kayang daigin ng demonyo yan eh. Ba? Yung taong palasimba, hindi kayang daigin ng demonyo yan. At higit sa lahat, meron pong apostles, mga kapatid, 2 Corinthians 11:13. 14 and 15. Diretso na natin. At hindi nakapagtataka. Hindi kataka-taka. Sapagkat si Satanas man ay nagpakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga ng kanyang mga ministro, hindi naman ay mapagkunwari na waring ministro ng katwiran ng kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga. Ibig sabihin, yung pagpukunwari, isa yan sa mga tinatawag ng kapatid na hindi po maganda. 14. 15. 12. Hindi. Malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay mapagkunwari, ay mayaman. At once na we declare that we are Christian and not truly we are Christian, sabi ng Bible, tayo po ay kasali sa tinatawag na synagogue of Satan. Sinaguga ng demonyo. Kaya nga po, sabi ng Panginoon, hindi lingid sa demonyo yung ating mosquito dito. Kaya po mga kapatid, hallelujah, kaya pagdating po ng linggo, napakarami. Salamat sa pagkakataon na minsan tayo nagsama-sama upang purihin at sambahin ang Panginoon. Praise God. At tunay mga kapatid, isip sa ating Panginoon.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin ka, O Diyos. Lupa, sa langit, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng Abraham, at Jacob o Diyos na ngayon po, Panginoon, sa araw na ito. Praise Pasensya ko pero alam ko si Lord, si Lord naman yung everyday gumagawa ng akin. Kasi kahapon, wala ko yung space talaga. Pero alam